Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video mga ka-business, pag-usapan po natin itong napakasayang sa tuwing na kapag ka nag-a-unboxing ang family ka-business sa mga ipinapadala ng mga mababait at generous na mga sponsors ng ka-business. Alam niyo po ba kapag nag-unboxing sila, talagang inaabangan ko yan, tuwang-tuwa po talaga ako. Kasi kitang-kita ko sa mga mukha nila, especially yung mga kagwangs, kasag, na sa mga mata nila na talagang nag-aabang sila, di ba? Nakakatawa, kumbaga sa hindi yan basta simpleng pag-unboxing lang kasi nilalagyan ni ka-business ng ibang flavor, di ba? Kumbaga, unboxing yan, pero nakakaisip siya ng parang mga eksena kung paano mas patatawanin o mai-entertain ang mga viewers. Kasi, syempre, hindi lang siya basta unboxing na, titignan ng laman, hindi. Nilalagyan, sabi ko nga kanina, nilalagyan ni ka-business ng flavor, ng ibang flavor. Especially kapag natatawag na yung lahat, natatawag na nabubunot na yung pangalan ng mga kagwangs, ng mga members of ka-business family. Tapos, si Sir ka-business, hindi pa tinatawag yung pangalan niya. Talagang yung expression ng mukha niya, although alam naman natin, kunwari lang, maarte lang si ka-business, na parang antay na antay siya, na parang mukha siyang kawawa, tapos tawan-tawa pa ako. Yun po bang lalo na kapag meron siyang mga kasamahang kagwang sa hindi pa natatawag? Like for example, si Bornok, si Boogie. Tapos kunwari, papaluin niya ng ganyan, choing, choing. Nakakatawa po talaga yan. At yan talaga, example na nakakawala ng stress. And besides po, yung mga laman ng tawag dito, ng mga pinapadala nila ng mga mababait na sponsors. Ang mga natatandaan ko yung binabanggit nila Tita B, Tita Lulu, Ma'am O, yan yung madalas kong mga naririnig eh. Alam niyo po, maraming salamat sa inyo. Napaka-generous niyo po, napaka-tiyatsaga niyo, no? Talagang nilalagyan nila ng pangalan. Ang maganda yun eh, kapag ka po nagpapadala kayo, although, syempre, mas matrabaho nga lang kasi syempre, pag anuhin mo pa yan, pag bubukol-bukulin mo, di ba? Tapos ibabalot mo, lalagyan mo ng names. Pero kapag ka po nakarating naman sa kanila, talagang much appreciated po kasi doon mo pa makikita yung parang personalized po eh. Hindi mo basta namili ka lang, nilagay mo sa box, tapos parang bahala na sila ka-business kung kanino nila ibibigay. Diba? That's something. Talagang may effort, kumbaga. Mas may effort. Though, syempre, maintindihan din naman natin yung iba kung di nagagawa yun, baka mamaya busy, no? So, nakakatawa, ang ganda. Tsaka, alam ninyo, di ba, nakikita naman natin, napapanood natin, hindi basta-basta yung mga ipinapadala nila. Talagang branded, di ba? Mapahud, di ba? Ano ba yung ang tawag yun? Dun sa uso ngayon sa mga kabataan na may hood. May tawag dun, pullover ba yung tawag doon? Di ba? Wow, mapapasana all ka talaga. Tsaka yung mga rubber shoes, di ba? Yung mga, anong tawag dito? Yung mga iba pang goods. Basta, nakakatawa. Sabi ko sa inyo, mapapasana all ka talaga. Kaya, hindi mo talaga expected na natin yung mga sinasabi ng family ni Buknoy, nila Intoy, nila Bay Papaya, na talagang, totoo yung sinasabi nila na sa tanang buhay nila, ngayon lang sila makakasuot ng ganyan, ngayon lang sila magkakaroon ng ganyan. Eh, sabi, kung di ko lang matanda ko si Menga o si Junior nagsabi na, hanggang 150 nga lang po kami sa palengke. Okay na sa amin yun, di ba? So, nakakatuwa kasing pagmasdan, yung talagang may mga napapasaya kang tao. And, kaya nga sabi ko, kumbaga, talagang sobrang napakaswerte, napakapalad ng ka-business family at pati yung mga extended family nila na katulad ng Kagwangs Kasag, nagkakaroon ng mga ganito. Kaya lang napansin ko, parang parang napansin ko lang naman po ito hindi naman po sa ako ay nakikialam o intrimitida. Kaya napansin ko po, parang hindi yata pare-pareho yung mga natatanggap nila. Bagay, choice naman po yun ang nagbibigay. Baka
kumbaga mas kilala niya na yung halimbawa yung family ni Intoy, family ni Bay, family ni Bongnay. Siguro maybe because mas matagal na sila sa kabisis, kaya sila yung mas maraming nakukuha. Kasi merong ano diyan, may mga vlog sila, may unboxing sila na parang nagdalang awa ako kay Bruno kasi siya yung pinanando sa unahan sa box, 'di ba? Siya pa nga yung ang tawag dito, nagbubukas. Pero natapos at natapos ang unboxing. Wala pong natanggap si Bruno. Kaya ngayon, maano yan eh, makikita natin kay Mrs. Kabisnes yung kabutihang loob niyan. Alam niya, no? Kasi 'di ba may mga ano tawag diyan, may mga items na walang pangalan. Tinitignan niya, sinisipat ni Mrs. Kabisnes kung kanino doon sa mga kagwangs na hindi pa nabubunot, binibigay niya. Like for example, na walang natanggap si Burnok, nung nakaraan din walang natanggap, meron siya nakita na bag, no? Maganda yung bag, tapos pag binuksan mo yung bag, puno siya ng gamit. At tinitignan niya, walang pangalan, kaya Burnok na yan. Tapos, si Cyclops na, ang dami nakuha. Tapos may nakita siyang pullover na kulay green. Ganyan-ganyan siya sa mga kabisis. Sabi niya, okay, tangkad. Diba? So, kahit nga si Damulag na ang tagal na wala diba? Na nakitaan niya ng bagay kay Damulag. So, talagang masasabi ko sa Miss Business, talagang nanay na nanay siya sa lahat ng kagwams, di ba? Kasi nga tulad ng sinabi ko, yung iba, paulit-ulit, ang grabe, ang dami talaga nananagana. Samantalang yung iba dyan ay mga nakatingin lang. Kaya, napakaganda ng gesture, no? Napakaganda ng ginagawa na yun ni Mrs. Kabisnes. At saka si Mr. Kabisnes, sinasabi niya na, bago mag-uwian na, yung mga maraming natanggap, pwede nyo i-share yung blessings nyo sa mga iba nating mga kapatid na walang natanggap. Pero yung iba naman, minamasama naman niya sa comment section. Nakita ko naman sasabihin nila, wag pakialaman, ang tawag dito, hayaan natin yung mga nakatanggap na kusang magbigay kasi parang hindi maganda yung ibinigay sa kanila ng sponsor, ipamimigay pa nila. So, yun ang may mga nabasa akong opinion na ganun. Hayaan, wag pilitin, no? Actually, paalala lang naman po kay kinaka-business yon, no? Na syempre merong mga may mga item na maaaring hindi kasya sa kanila or parang hindi naman nila ganun kagusto. Although lahat naman yan maganda, pwede nilang i-share, no? Hindi naman niya sa pilitan. Syempre kagaya si Nika nung pinakita o shinare niya yung mga natanggap nila ni Intoy, binanggit nila dun sa kanilang vlog mismo, sa Kagwang Intoy Official, na yung isang t-shirt daw na yon na para kay Enzo, dalawa daw yun, no? Dalawa yung natanggap ni Enzo na yon. So, ang ginawa daw ni Nika, since wala nga natanggap sila Burnok, ibinigay niya yung isa doon sa anak ni Burnok, na kasyang-kasya naman. Di ba yung mga ganon? Okay naman yun, nagpapaalala si Kabisnes. Hindi naman pagiging, yung pakikialam, pagpapaalala lang. Kasi nga, may mga kagwang na hindi nakatanggap. Wala naman ako nakitang masama doon. At saka, nasa kanila naman yung kung gusto nilang magbigay o hindi, di ba? At I'm sure hindi sasama ang loob ng sponsors kasi alam mo ang mga sponsors, mga mawain yan, maunawain, at baka nga matutuwa pang sponsors sabihin, ay naku, nakalimutan ko, hindi ko nabigyan sa ganyan. Mapapasalamat pa yan, di ba? So, sa mga ganong bagay ay hindi na lang pinapalaki pa. Di ba? Kasi ang layunin lang naman ni ka-business ay yung maging maligaya at masaya ang lahat. At sana sa susunod yung mga sponsor, sana lahat mayroon. Kahit mga konting bagay lang. Although alam naman natin na may mga favorite talaga itong mga sponsors sa mga kagwangs. Kaya lang yung mga ibang walang natatanggap, parang syempre alam niyo po yung ibig ko sabihin, kahit ikaw man yun nakatingin ka, excited ka na may makukuha ka, tapos yung pala naubos yung box, wala kang natanggap. So,
Actually talaga ako nung napanood ko yan si Burnok, para talaga akong naano sa kanya, parang naawa ako. Ito pa naman si Burnok, napaka-ano niyan eh, napaka-bibo. Isa yan sa nagpapasaya sa ka-business eh. Although, lahat naman sila, meron silang mga ambag dyan. Talaga nakapagbibigay sila ng tuwa at aliw sa atin. Intoy, Bay Papaya, Burnok, Damulag. Alam niyo po, ang sesaya ako nung bumalik si Damulag kasi talagang very natural comedian talaga ito. At saka syempre, papasalamat tayo kasi buo na uli ang kasag ni Papa Dins, no? Ni Papa Dins TV. So, si Lito at si Vera hindi nawawalan yan. Kapag may big size talagang kay Vera yan, no? So, ayan po, napag-usapan lang natin ang masayang unboxing. Kailan kaya uli, ka-business, mag-unbox kayo para, manonood uli kami. Bagay, palagi naman kami nanonood ng inyong mga vlogs o inyong mga video. Kaya nga lang, itong unboxing talagang nakakawala ng stress. So, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Ingat po kayong lahat, ingat po tayong lahat, and God bless.